Siyam na araw na itong ating sabog tanim na Jasmine 479, 25 kilograms per hektar. Dito sa ating dating tinaniman ng talong, walang gagamiting synthetic fertilizer. Ngayon po ay pang-siyam na araw tayo mag-unang maglalagay ng fertilizer. Yan po yung Everlast Organic Fertilizer. Sabog tanim na Jasmine 479, 25 kilograms per hektar. At walang gagamiting synthetic na abono hanggang sa mag-ani. Hello mga ka-agrit, magandang araw po sa inyo lahat. Today is March 18, 2024. Kahapon po ay nasa Bataan tayo. Ngayon po ay nandito naman tayo sa ating demo trial ng Jasmine 479 dito sa ating dating talungan. Ngayon po ay sinabugan natin. At siyam na araw na po itong ating sabog. Ngayon po ay nagpatubig tayo at magsasabog nga po tayo ng Everlast Organic Fertilizer. So, bitak-bitak ng lupa. Pangalawang flashing pa lang po natin ito. Una nga po pala, gusto kong bigyan ng emphasis sa inyong pagbibitak-bitak ng lupa is hindi po masama sa lupa yan. Lalo na po kung ang inyong palay ay mga bata pa, tulad po siyam na araw pa lang po ito, hindi po maapekto ng pagbibitak ng lupa. Ang maganda sa bitak ng lupa kasi nagkakaroon ng pasukan ng mga hangin doon sa ilalim, no? So importante po yung pagpasok ng hangin. Yan po ay isang elemento na pinaka-importante sa halaman, yung tinatawag natin na aeration o merong oxygen doon sa ilalim. In that way, mas nagiging healthy yung lupa, mas nagiging healthy yung halaman. Yung lupa kapag porous o madaling pasukin ng oxygen, yung mga beneficial microbes sa ilalim ng lupa ay nabubuhay. At yung halaman naman, pag may hangin, ay nagkakaroon naman po siya ng healthy na ugat. Kasi kahit po yung mga ugat mismo ay direktang nangangailangan po yan ng oxygen. Kaya kung mapapansin nyo po, sa lahat ng mga demo ko ay pinabibita ko muna yung lupa sa early stage para magkaroon po ng siwang yung lupa. Eventually po, patubigan mo man yan ng patubigan, yung bitak na yan is mananatiling bitak po yan. Hindi po basta-basta magsasarado yan. So ngayon nga po is March 18, 2024. Pang-siyam na araw na po itong ating sabog. Nilagyan po natin ngayon ng Everlast Organic Fertilizer. Ang ratio ko po is 20 bags ang ilalagay ko ngayon sa isang hektarya. Tapos 20 bags ulit pagdating po ng 35 days. So ito po, hindi na natin hinintay na may tubig. Sinabugan na rin natin kahit natuyo. Eventually magkakaroon na rin po ng tubig dahil papatubigan nga natin. At hindi naman ito lalabas ng pinitak itong mga tubig na to dahil po naka-individual po ang patubig natin. Bawat pinitak ay may pasukan ng tubig. Kasi nandito lang sa lateral canal ang daan lahat ng tubig, hindi po pinapatalon-talon sa pilapil. Kung naalala nyo po, ito po ina-spray na rin natin ng pre-emergent herbicide. Doon sa mga nagtatanong, babanggitin ko na rin na Direct 800 ang ginamit natin. At para hindi na po ako magsasagot doon sa messenger, nakakapagod din. Kaya po Direct 800 ang ginamit natin dito. At dalawa yan, pwede nyo yung pagpilian yung Direct 800, pwedeng Sofit. Ayan po yung ginagamit natin. Although marami pa pong mga pre-emergent herbicide na pwedeng gamitin, katulad po ng purong Butachlor kapag sa tanim. Pero sa sabog tanim po, yan po ang ginagamit natin. Ini-spray po natin yan 1 day, 2 days after po na nagsabog tayo. Basta talaga pre-germinated na po o nakasibol na po yung inyong binhi bago kayo magsabog. At pwede na po kayo mag-spray ng Direct 800 kapag mamasa-masa yung lupa, kinabukasan o susunod na araw, pwede na po kayo mag-spray niyan. Ang timpla ko po niyan is 120 ml per 16 liters of water. Sa pag-i-spray po ng pre-emergent herbicide, sisiguraduhin niyo po na kung kailan yung galaw ng lupa ay doon kayo magbibilang ng 0, 1, 2. Huwag na po kayo magpaabot ng 3 days kasi sa tag-init, sobrang mabilis po mag-germinate ng seeds ng damo kumpara mo sa tag-ulan. Then kung babalikan niyo po yung ating mga video, ay in-spray na po natin ito ng bioenzyme prior po doon sa ating paglilinang, no? Mabilisang paglilinang. Ito po yung tinatawag natin na diretsuhang yari. Hindi rin po natin ito inararo. Zero tilling po to. Ginamitan lang po natin ito ng paddy wheel at hindi po ito sinungkal ang lupa. Ginamitan natin ng paddy wheel. Ang purpose ay para mapabilis yung paglilinang natin. Hindi po kasi ako nagsasabog nang hindi po nagalaw ang lupa. Kasi kung naalala nyo yan, pinatubigan natin, tapos kinabukasan mabilis pumutok yung damo. So, kailangan mo padaanan ulit ng paddy wheel para na sa ganon ay manariwa ulit, magbalik ulit sa 0 yung bilang mo sa damo. At after 2 days, ay saka tayo nag-spray ng tinatawag na pre-emergent herbicide. So, ang susunod na po ng mga activities natin dito is puro pagpapatubig na lang po, no? Flashing ng tubig at pagbababad ng tubig pagdating na po ng mga nasa 12 days
ay babad na po ng tubig ito na at least mga 3 days na nakababad po sa tubig. Doon medyo magastos sa tubig yon. Pero after that, ay flashing pa rin po ang gagawin natin dito. At ang susunod na po na paglalagay natin ng organic fertilizer ay pagdating na po ng mga 30 to 35 days. At magsisimula po tayo ng 15 days, ay pwede na po ako magpa-spray ng mga pang-insecticide dito para na sa ganon ay maiwasan na po yung pag-develop ng mga tinatawag na swarming o yung pagdami ng mga insekto rito sa aking palayan. Yun, pakiabang-abangan nyo lang po ang mga activity natin na ginagawa rito para kung ganito rin po ang inyong mga ginagawa sa inyong palayan, at least makatulong, masundan nyo po. Ito po yung sistema na sinasabi ko na matipid kasi hindi na po ako nagpatanim, sabog lang. Tapos hindi ko na rin po ito inararo. Mula nung nag-reader, hindi na po inararo. Sinabugan na po natin, pinadaan na lang natin ng paddy wheel. Tapos wala rin po itong ginagamit na synthetic fertilizer, zero. Nada, kahit po isang butil na synthetic fertilizer ay wala pong gagamitin dito. At para ma-encourage yung lahat na kahit pala wala tayong tinatawag na outside source, yung mga tinatawag na mga imported na abono, ay pwede pa rin po magtanim ang mga magsasakang Pilipino. Yun po yung pinupunto natin lagi. So abang-abangan nyo lang po itong ating mga ganitong mga demo trial at para na sa ganun may makukuha rin po kayong mga tips o doon sa mga farmers na tuloy-tuloy na sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po sa lahat po mga nagko-comment. Thank you po sa lahat ng mga sumusubaybay. Salamat po. At sa lahat ng mga naniniwala dito sa ating mga pinagagagawa rito ay salamat po na marami sa inyo. Lagi nating tatandaan na hindi po nakasalalay sa imported o sa mga tinatawag na outside source ang ating pagsasaka. Kasi po pagka ganun ang sistema ay hindi po sustainable yon. So mag-aral na po tayo na mahalin yung lupa, alagaan yung lupa. In that way ay magkaroon tayong tinatawag na sustainable solution sa ating pagsasaka. So yun po yung ating update sa inyo for today, March 18, 2024. Bukas po ay may pa-seminar tayo sa Calapan, Oriental, Mindoro, dyan sa Managpi. Sa Calapan, dyan sa opisina ng Irrigators Association. Ang kausap po natin dyan ay si Sir Lito Guerra. Siya po ang presidente ng federation na ang nasasakupan po niya ay 6,000 hektarya dyan sa Calapan. So kasama rin po natin dyan yung malalaking farmer na may mga may-ari ng mga gilingan katulad po ni Sir Gid Bagsik. Siya po ay isa sa mga modelong farmer dyan na pwedeng pamarisan talaga ng lahat ng magsasaka sa pagtatagumpay sa pagsasaka. So sila ngayon ay interesado na rin dito sa mga ganitong sistema na sustainable na pagsasaka. So magkita-kita po tayo dyan sa Calapan on March 19. Martes po yan, bukas, 1:00 ng hapon. So sa mga interesado po, ilalagay ko po yung number dito at para kayo po ay tumawag. 0927-2743-281. Diyan lang po yun sa may 5 sa Calapan, Oriental, Mindoro. Papasok doon sa Managpi. So magkita-kita po tayo dyan bukas. Salamat po na marami sa mga ka-agrit natin na dire-diretso sumusuporta sa ating channel. Inyo po itong channel na ito. Kaya masasabi ko po sa inyo, kayo po, mga farmers, ang bida. Thank you very much mga ka-agrit. Lagi natandaan. Dito sa ating munting channel, Luwag Agri TV. Farmers ang bida.